nangyari talagang parang walang open na course eh. Parang hindi ako sumuko talagang, nilakad ko talaga yung scholar na yun para makuha ko. Kaya tawa ng Diyos talagang, hindi ako bumita talagang, nakuha ko yung course na yun yung grade na. At kaya na po, minsan pa, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. At dapat tayo sa mensahe ng Panginoon, pangunan ng pinakamamahal nating Pastora. Pastora Ruth, Akapangulaya. Palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Panginoon, never give up. Kasi, basahin muna natin ang Isaiah 43. Kasi kami po ito kaugnay sa never give up. Isaiah 43:18 to 19. 43:18 to 19. Sa isang salin po, itong nakalagay. Huwag na ninyo malalahanin ang mga dating bagay. O isaalang-alang man ang mga bagay na una. Narito ako'y gagawa ng isang bagong bagay. Ngayon yun ay lalabas. Hindi ba ninyo malalaman yun? Dito naman po sa salin ng karamihan sa atin. Ito nakalagay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ilibing mo na sa limot at huwag mo nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na hindi mo pa ba makita? Diba ang gandang mensahe ng ating Panginoon? Sa ano po, continuation po ng exhortation ni Jordan. Kasi ngayong bagong taon, nasa 2013 na tayo kasi yung marami pong hula, di ba? Na ang year 2013 po ay isang pagpapalan na para sa ating lahat. Pero sa mga iglesia, bawat taon po yan pagpapala, bagong pag-asa na nanggagaling sa Panginoon. Niniwala kayo doon? Bawat taon, bagong pag-asa po yan, bagong blessings. Dumarating man yung mga pagsubok, talagang andyan ang pagsubok, hindi natin maiwasan yan. Pero bawat taon po, bagong pag-asa po yan sa ating Panginoon. Diba? Habang may buhay, may pag-asa. Kaya mga Kristiyano, buhay na walang hanggan. Biruin mo, di buhay na tuloy-tuloy ang pag-asa ng bawat Kristiyano. Ito po, yung sinabi ko na, huwag mo nang alalahanin yung nakaraan. Limutin mo na, ilibing mo na sa limot, sabi ng ating Panginoon. Iyan po yung mga naranasan mo, hindi ka lugod-lugod, diba? Mga naranasan mo, hindi ka lugod-lugod na nakita ng Panginoon sa'yo. Meron po yung kwento ng failures eh. Kaugnay din yun sa failures na. May isa pong climber, mountain climber, na talagang ilang beses po siyang gusto kong akyatin yung bundok na yan. Yung akala niya, yun na yung pinakamataas na bundok. Gusto kong akyatin yung bundok na yan. Habang inaakyat niya yung bundok na yun, malapit na siya sa itaas, fail siya, bumagsak siya, lumausbos siya ng 3 feet below. So akyat na naman siya. Ito naman hanggang nakapito eh. Pero sabi niya, nung pang-anim, give up na ako. Kasi palagi siya nauulog eh. Sabi niya, give up na ako. Hindi na ako aakyat ng bundok. Yun ang ano niya. Yun ang gusto niya makaakyat. Kasi mountain climber siya eh. Gusto niya, hindi ito yung social climber. Ito yung mountain climber. Na gusto niya akyatin yung bundok. Kasi yun ang talaga, mula pa pagkabata, yun na talaga yung bawat bundok mountain climber, umaakyat at pagdating sa dulo, wow, pag nakita mo, parang nasa tuktok ka na malapit ka na sa langit, na makikita mo yung kagandahan ng mundo, di ba? Nakaraang taon, hindi siya. Failure siya talaga. Hindi siya nakaakyat, ilang beses siyang pang-anim niya. 6 na beses na umaakyat. Sabi niya, hindi na siya umakyat. Tapos meron na namang next year,
pa lang na naman, naaakyat sila, may mga grupo sila, naaakyatin nila yung bundok. Iba lang ang bundok, naaakyatin nila. Ayoko na sumali. Yun nga yung never give up. Pero may nagsabi sa kanya na coach nila. Bakit mo hahayaang maano ka, yung failures mo ng nakaraan, mga nakaraang taon, bakit iniisip-isip mo pa yan? Hindi mo matutungtong ang ambisyon mo hanggang hindi mo matutupad yun. Kasi kung ayaw na siya yun yung never give up. Talagang ayaw na niyang umakyat. Tapos yung naano siya doon sa coach niya, na limutin mo, yung nakalagay dito sa limutin mo ang masamang naranasan mo ng nakaraan and push through kung ano man ang goal mo sa buhay mo. Gusto niya talaga umakyat. Tapos yun, hindi na niya inaalala yung nakaraan. Ang naaalala niya lang yung mga magagandang ibinigay sa kanya ng Panginoon, na alam ng Panginoon na kayang-kaya mo yan. Parang sinasabi ng Panginoon na kaya mo yan, sige, magpatuloy ka at ako ang gagawa para sa iyo. Ina sinabi ng Panginoon sa atin na ako ang gagawa ng isang bagong bagay ngayon. Ngayon ito ay lalabas na. So, yun ang inaano niya. So, yung pag-try niya, na-fail na naman siya. Halos yung 3 feet, bakit siya dun sa tuktok ng bundok. Nakikita niya yung mga kasama niya. Nasa tuktok na ng bundok, talaga nag-iiyawan. You can make it, you can make it. Yun ang mga salita ng mga kaibigan niya. So, nagpatuloy siya. Hindi siya nawalan ng pag-asa. Yun po yung hindi nawalan ng pag-asa na yun sa never give up niya. Narating din niya yung tuktok ng mundo. At ngayon, isa na siyang talagang nakakarating hanggang sa Japan. Diba? Yun ang kwento ng isang mountain climber na iniwan na niya. Pinalimutan niya yung masamang nangyari sa kanya ng nakaraan. Basta tayo, never give up tayo. Para sa Panginoon. Yung paglalakbay natin, kalimutan na natin yung mga masamang naranasan natin ng nakaraan. Sabi nga ng Panginoon, limutin na natin. Although hindi naman natin talaga malilimutan kasi may brain tayo kung saan naroon, di ba? Yung hypocampus natin sa brain. Kung saan na-impok talaga yung mga karanasan natin. Mabuti man ito o hindi, masama. Talagang nandun. Pero sabi ng Panginoon, limutin na natin. At ito ay bagong taon, ang bagong pagkasa para sa ating lahat. Hindi ko yun yung mensahe. Introduction. Ayun. So, pagpapala, blessings. Kasi blessings yun for the future. Yes. Ito na po yung mensahe ng Panginoon. Buksan po natin ang Deuteronomy 30. 31 to 7. Hindi naman po tayo ay, 12 na pala. Deuteronomy 30. 1 to 10 na lang, hanggang 1 to 10. Ito po, mga kondisyon sa mga pagpapala at panunumbalik ng bansa. O sige, yun po yung blessings, di ba? Pagpapala sa kinabukasan. Yun po yung yung exhortation kanina. Pagpapala para sa araw ng bukas. O ano po yung mga kondisyon para makamit natin yung mga pagpapala na yun? Basahin po natin ang Deuteronomy 31 hanggang 10. Naipahayag ko na sa inyo ang mga pagpapala at mga sumpa. Piliin ninyo kung alin ang gusto ninyo. Kapag nangyari na sa inyo ang mga ito at nanirahan na kayo sa mga bansang bumihag sa inyo, maaalala ninyo ang mga bagay na ito. Kapag kayo at ang mga anak ninyo ay manunumbalik kay Yahweh upang buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos na aking binabanggit sa inyo ngayon,
Pahahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Itipunin niya kayong muli mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganahin. Kahit sa ang sulok ng daigdig, kayo makatapon, muli niya kayong titipunin. At ibabalik sa lupain na inyong mga ninuno upang muli ninyo ang piniliyon. Kayo higit niyang pararaminin at pasasaganahin kaysa inyong mga ninuno. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso at gayon din ang mga anak upang ibibili niyo siya ng buong katapatan. Sa ganoon, mabubuhay kayo ng matagal. At ang mga sumpang ito ay ipapataw ni Yahweh sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Muli ninyo papakinggan ang kanyang tinig at susundin ang kanyang mga utos na ibinigay ko sa inyo ngayon. Pagpapalain niya ang lahat ng inyong gawain. Yes. Pararating niya ang inyong mga anak at mga hayop at pasasaganain ang ani ng inyong lupain. Muli siyang malulugod sa inyo at pagpapalain niya kayo tulad ng ginawa niya sa inyong mga ninuno. Ngunit kailangan makinig kayo sa Kanya at buong puso't kaluluwa sumunod sa Kanyang mga utos. Amen. Ano po yung, yung kondisyon ng mga pagpapala dito? So, isa-isahin natin. Ano ba yung kondisyon ng mga pagpapala? Para makamit po natin yung mga pagpapala. Yung mga Israelita po, di ba, naging pasaway sila sa Panginoon. Yung iba, tumalikod na talaga sa Panginoon, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi sinabi ng Panginoon, huwag kayong makikipamayan o mag-aasawa ng mga hindi taga-Israelita. Nung nasakop nila yung lupain ng Kanaan, hindi nila pinatay lahat eh. Sabi ng Panginoon, patayin niyo lahat. Pero hindi nila pinatay lahat. At iyon pa yung mga napangasawa ng mga Israelita. At, diba, iyon ang napangasawa ng mga Israelita at yung mga Israelita na yun sumamba doon sa mga Diyos-Diyosan. Diba? So, sa mga Diyos-Diyosan ng mga napangasawa nila. Iyon. So, ang condition po, mga pangakong may condition, kailangan po, inilatag po dito ni Moses yung mga kondisyon. Una po, kondisyon ng pagsisisi. Diba? Pagsisisi. Dapat po, kung ang mga mananampalataya, kung tumalikod sa Panginoon at nais silang pagpalain ng Diyos, dapat po, pagsisihan nila yung mga nakaraang nagawa nila. Kasi nasa bagong pagkatao na po tayo ngayon. Diba? Amen. Bagong pagkatao na kay Kristo na tayo. So ano man po yung mga nagagawa natin kasalanan, hinihingi po natin yun at pagsisihan natin. Ito po ay pinahayag ni Moses sa mga Israelita, ang nais ng Diyos sa bawat isa. Yung pagsisisi, panunumbalik, at sakdal na kaligtasan. Although ligtas na sila, diba? Yung mananampalataya, we are made righteous, sabi nga ng isang diba? Ng isang pastor, natatandaan niyo yun, na tayo po ay righteous na sa harap ng Panginoon. Pero ang Panginoon po, galit din sa mga nagpapatuloy sa pagsakasala. Galit ang Panginoon. Although ginawa po tayong karapat-dapat ng Panginoon, ginawa na po tayong righteous ng ating Panginoong Jesus. Pero galit po ang ating Ama kung patuloy tayong gumagawa ng kasalanan. So iyon po ang inilatag dito ni Moses sa mga Israelita. Ito lang gustong marinig yung mga pagpapala eh. Pero kailangan po, pagsisihan natin yung mga kasalanan natin. Ayun. Pinapakita ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, yung tanging daan palabas sa sumpa at kapag-uhukom. Kasi pag nagkasala po tayo, andyan yung sumpa. Diba? Pag
Pag nagkasala ang isang henerasyon, alam niyo po ba, hanggang sa 4 na henerasyon susunod ang isang mundo. Kaya kailangan po, huwag na natin walasin sa ika-4 na henerasyon. Kung tayo man yung nagkasala, ang sumpa sa anak natin, sa apo, at sa apo sa tuhod. Tuhod ba yun? O, diba? Dapat po, alisin na natin po yan, sumpa na yan. Yun po yung nakalagay sa Bible. Hindi nakalagay sa Bible. So nakita ni Moses yung malayong hinaharap at nakita niya yung kaluwalhatian ng Diyos. Bagamat yung kadiliman, nararanasan ng mga Israelita yung kadiliman sa kasalukuyang panahon nila noon na talagang nandun yung paghihirap nila ng mga Israelita. Yung dinaranas nila na ay bahagi po yun ng hula. Yung sa atin, yung mga nararanasan din po ng mga Kristiyano ngayon, na paghihirap, yung bansa po natin, tingnan nyo, nakita nyo yung ano, yung nakaraan lang, masakit. Diba? Yung masama talagang nagpapasakasama niya. Nagpakala mo siya, naglasing-lasing siya, isa pa lang drug pusher. So, ibig sabihin mo, doon sa Kawis Cavite, ilan yung namatay? Nagdamay pa siya. Ay, bali, 7 yung 15 yung yung pinagbabaril niya eh. 8 yung sa Kawit Cavite yun. 8 kasama na siya na namatay. Tapos 8 pa yung nasa hospital. Tinan nyo, yung ginagawa talaga ng kaaway, yun po ay gawa ng kaaway. Hindi natin siya kailangan katulad kasi sabi ng Panginoon, hindi dapat tayo umasol. Kasi kung ano yung naranasan niya, yung kahirapang naranasan niya, kasi hindi pastora, nandun po yata sila sa lugar, magkakasama silang pag-anak. Tapos bumalik siya, matagal na siyang wala sa Kawit Cavite. Tapos bumalik siya, ang ganda pa ng bahay eh. Tapos meron silang katiwala. Yung katiwala nga, yun yung ng mga diba? Ng mga bala. Siguro yun, na rin. Iyon na sinasabi ng Panginoon na talagang malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ang masama talaga. So yun yung nakita ni Moses na yung sa hinaharap. Yung hinaharap, malayong hinaharap. Sa lahat ng manunungkuan sa Panginoon. Na kahit na nasa kadiliman. Kasi lumilipas po lahat ng nararanasan natin. Diba? Lumilipas yan. Kung baga sa gulong, kung nasa ibaba tayo, bukas nasa itaas ka na. Ganyan yung gulong ng buhay eh. Gulong ng palad. Gulong ng buhay. Ayun. So, lilipas at lilipas yun. Ito ay palibas na bahagi ng pagbabago at ganap na kalagayan ng isang mananampalataya. So, ang tama at tanging paraan para sa isang makasalanan, yung sinasabi po dito, ay ang panunumbalik. Sa mga Israelita po, panunumbalik ng buong bansa sa ating Panginoon. At sa isang makasalanan, yung pagsisisi po. At sa mga tumalikod, sa ating Panginoon, nag-aantay pa rin ang Panginoon sa kanila. Kanilang panunumbalik. Kung hindi sila manumbalik, andun yung sumpa. Yung sumpa na patuloy na walang patil. Diba? Nakakaawa po yung hindi nanunumbalik sa ating Panginoon. Ngayon po, a year of blessing, diba? Blessing for the future. Nasa future na po tayo. Pagpapala. Paano po natin makakamit yung pagpapala? Kung hindi tayo susunod sa ating Panginoon. Kasi yung pagsunod po, andun po yung pagpapala. So,
Kung maliligtas man ang isang makasalanan at maibalik, kailangan po nilang iwaksi ang kanyang masamang kaisipan. Amen. Sabi sa unang, sa Tito 1:15, diba? Yung walang marumi sa may malinis na kaisipan. Lahat ay marumi sa may marumi kaisipan. Diba? So, tayo po ay manumbalik. Yun po ay sinasabi sa Isaiah 55. Isaiah 55, 7 and 8. So, dapat ng talikuran na ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. Yun po yung mga makasalanan. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan. At mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. Ang sabi ni Yahweh sa verse 8, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. So, ano man ang mga iniisip natin, na akala natin, ay titira ako sa lugar na ito, at yayaman ako. Hindi mo alam kung ano ang paraan ng Diyos para sa iyo. Kahit na hindi ka umalis sa isang lugar, kung pagpapalain at pagpapalain ka ng Diyos, pagpapalain ka. Kung susunod ka sa lahat ng kautusan ng Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. So, amen. Mahirap po ang daan ng makasalanan. At ito po ay disenyo ng Diyos. Diba sinabi din, disenyo po ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa atin. So, ang pagkakaligtas ay madalas dahilan po sa karanasan ng matinding kahirapan. Ayun po yung kasalanan na nangyari talaga nung sa awit. Na hindi natin alam kung ito ba ay matinding kahirapan o resulta ng nagiging resulta ng pagkakasala. Ito napakalaking kasalanan po nito yung nangyari sa awit. Diba? Na ilan ang binaril mo, yung isa na nga lang Diba? Si Nicole, na hanggang ngayon hindi pa alam kung sino ang nagpaputok ng baril. Diba? Yung bata. Ay, may suspect na. Kaya lang pinababa yung Ay, hindi pa yun. Yun yung apat na suspect na pinababa Pero wala doon talaga yung nagpaputok. Kaya yun, nag-ano sila ng 400,000. Kaya kung sino man yung nagpaputok na 400,000 na diba? Susumbong ko diba? Francis, ikaw ba yun? Diba 400? Sino mo talagang yung bata na yun, hindi mo alam kung anong mangyayari sa kanya sa kinabukasan. Baka maging president pa siya, pero nakatay. Kasi matalinong bata na dahil lang sa gusto nilang maalis yung kaya daw gumagawa sila ng ingay maalis yung masamang espiritu. I-welcome pa nila yung espiritu kasi bawal po yung magpaputok. Tapos yung mga suspect pa, pinababa pa yung sentence. Yung di ba? Kaya, napaka po ngayon na nangyayari sa bansa natin. Pero ito po yung kailangang magkaroon po tayo ng pag-asa. Yung more ng pag-asa sa hinaharap. Kung yung nakaraan, meron tayong pag-asa. Lubos-lubusin na po natin yung pag-asa na doon. Kasi andyan po ang ating Panginoon na disenyo na ang lahat na nangyayari sa buhay natin. Disenyo po yun ng Diyos. So, at ang lahat ng mga tumalikod, umakasalanan, inaantay-antay po yan ng Diyos. Amen. At hinahayaan niya na kainin ng mga ito yung bunga ng kanilang ginawa. Bunga ng kanilang kasalanan. Yun po yung iba po may sakit at namamatay.
iba may takot naman, nagkakaroon ng ng psycho. Diba? Yung iba sa kahirapan, yung iba nakukulong, o kawalan. Yun po ay inahayaan ng Diyos na maranasan nila. Bakit? Para manumbalik sila sa Panginoon. Kaya hindi tayo dapat na manggusta. Kasi, Lord, bakit yung anak mo ngayon hinahayaan mo na sa'yo? Hindi natin kailangan husgahan yung isang tao. Kasi tayo po ay isa-isang huhusgahan pa rin ng Panginoon. Kasama po tayo sa paghuhukom ng Panginoon. Wala po makakaligtas sa atin. Pero tayo po ay ligtas na. Alam natin na ligtas na po tayo. Pero huhukuman tayo ayon sa mga ginagawa natin. So, yun. So, kailangan po, inaantay po ng Diyos yun, yung mga tao na yun, na manumbalik. Kasi kung saan ka na hirap, kung ka matatawag ang Panginoon, di ba? Kasi kung puro blessings, kaya ngayon, di pa binibigay ni Lord yung blessings. Anuhin po natin yung hadlang. Kung baga yung kanina, merong hinadlang na gano'n eh. Kasi blessings na yun, nakakainin niya yung gold's fish eh. May hadlang. So, alisin po natin, paalis natin kay Lord yung hadlang na yun para makamit po natin yung blessings na naaayon din sa mga ginawa natin. Ipapapanayin po tayo ng ating Panginoon ayon sa mga ginagawa natin ngayon. Ayun. So, yung puspos ng biyayang pag-ibig ng Diyos ay nauuna po yan bago ang pagsisisi. So, ibig sabihin, bago ka pa magsisi, andyan na po yung kaawaan ng Diyos sa'yo, yung kahabagan niya sa'yo, di ba? At saka yung yung ayaw pang manumbalik sa Panginoon, inangantay-antay po yan ng Diyos. Kailangan lang po gumagawa din yung mga kapatid. Kasi mga alam naman natin kung sino yung mga nawawalay sa iglesia. At ibabalik yan ng Panginoon. Ano po ang dapat natin gawin? Kasi kahit nayayain mo at yayain yan, kung talagang ayaw talagang ayaw. Idulog po natin sa panalangin. At sabi nga sa Isaiah, na ang Diyos ang gagawa. Ako ang gagawa ng bagong bagay na kailangan makita nyo na ngayon. Kasi nakalagay doon, hindi nyo pa ba makita? So, dapat po makita na po natin ngayon yung bagong bagay na gagawin ng Diyos. Kasi marami pong New Year's resolution. Hindi na ako gaganito, kagaya kanina. Hindi na ako titikim. Kaya mo ba yan? Kapag natukso ka, minsan lang. Kunti lang. Kasi tikim lang eh. Diba? Kasi sinabi mo, hindi ka natin tikim. Diba? No. Kailangan talagang talagang i-pursue mo yung talagang no mo. Oh yes, yes. Magpakalungo ka. Nahayaan naman ng Diyos na magpakalungo ka. Pero hindi hahayaan ng Diyos na manlupay-pay ka. Diba? Diba? Hindi hahayaan ng Diyos na nandyan ka lagi sa kalagayan na yan. Hindi hahayaan ng Diyos na lagi kang mahirap. Kasi gagawin siya. Yung kinakanta natin, di ba? Ay gagawin ng Diyos. O ngayong 2013, i-claim na natin talaga na may gagawin ng Diyos sa buhay natin. Amen! So, amen! Na makita natin yung kaluwalhatian ng Diyos, yung kaliwanagan ng Diyos, di ba? So, kasi sa mga nagsisisi, nauna po talaga ang pag-kilos ng Diyos.
Ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Yun, ang banal na Espiritu po siya. Ang siyang nangunguna para sa ating lahat. O siya yung umaakit sa atin, siya yung pumipilit-pilit sa atin para maliwanagan. At siyang tumutulong sa bawat isang mananampalataya sa paghahanda po ng puso nila. Pusong dalisay. Diba? Sa isang mga nagsisisi, bibigyan pa ng pusong dalisay. So, yung malumanay na gawain na ito ay nakatitiyak sa isang tumalikod na magbalik sa Diyos at siya ay lubos na tatanggap ng ating Panginoon. Ano po yung sinabi sa John 6:37? Sa Juan 6:37, sinabi ng ating Panginoong Jesus na, lalapit sa akin ang lahat ng ibibigay sa akin ng Ama at hindi ko itataboy sila. Diba? Hindi ko itataboy kailanman ang lahat ng lumalapit sa akin. So, yun po, sinabi po ng ating Panginoong Jesus. John 6. John 6:37. So, makikita natin yung pagpapatawad at pagbabaliktad ng sentensya ng pagtanggi. Balikan po natin yung sa Deuteronomy 30. Natin. Yung pagpapatawad dito ng ating Panginoon sa verse 3, kahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. So, andun po yung pagpapatawad ng Panginoon sa mga lahat ng nanunumbalik at yung pagbaliktad niya yung sentensya, di ba? Kasi noon, talagang sabi ng Panginoon, sige, kakainin nyo ang mga pinagpaguran nyo. So, pero sabi ng Panginoon dito, sa verse 3, na ibabalik sila sa magandang kalagayan. Amen. Amen. So, sa verse 4, kahit sa ang sulong ng daigdig kayo mapatapon, muli niya kayong titipunin. Ngayon po, yung lahat po ng mga Israelita, nasaan sila ngayon? Hindi lang naman sila, nasa isang bansa. Sa iba-ibang bansa na po sila ngayon. Meron sa Amerika, diba? So, sinabi ng andun po yung pagkatubos mula sa pagkagapos. So, iyon po. At sa verse 5, at ibabalik sa lupain ng inyong mga ninuno upang muli kayo ang tininiyot. Kayo higit na pararamihin at pasag sa ganain kaysa inyong mga ninuno. Napakaganda po nito na ang Diyos talaga magpapala sa atin ng higit sa mga natanggap na pagpapala ng ating mga ninuno. So, yun. At number 6, ito po yung napakaganda sa number 6. Babaguhin niya at lilinisin ang inyong puso. Diba? Yung pagbibigay ng bagong puso at espiritu. Yun po yung blessing sa atin ng Panginoon. Isang pagpapala po sa atin ng Panginoon. At sa verse 7, ano ba yung nakalagay sa verse 7? At ang sumpang ito ay ipapataw niya sa inyong mga kaaway na nagpahirap sa inyo. Diba? Yung pagpapalaya niya sa atin, yung anumang sumpa na nasa atin, aalisin na ng ating Panginoon at kanino niya ipapataw? Sa mga kaaway na nagpahirap sa atin. So, andun po yung pagpapalaya ng Diyos sa atin, sa kaaway. At sa verse 9, ito po yung marami pang pagpapala na hindi na po nakalagay dito. Kasi ito yung pagpapalain niya ang lahat ng inyong gawain. Napakaganda po na kung tayo talaga ay sumunod sa ating Panginoon at magsisi sa mga nagawa nating kasalanan, huwag po tayong humiwalay o mag-give up sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, yun. Andun po yung pagpapatawad, kasama na po
yung pabor ng Diyos sa ating lahat. Yung walang sukat, walang sukat na awa ng Diyos. Yun po yung pabor niya sa bawat isa sa atin. Na talagang depensan tayo sa mga nagawa natin nung mga nakaraang taon. So ngayong taon po, andun yun na yun, yung kailangan yung pagsisisi natin. Yung pagsisisi po ay patungo sa mas malalim na karanasan. Yung buong pagbabago ng kalikasan ng tao. Kasi kung makikita po natin yung taong talagang nagsisisi, makikita mo po yung tunay na kalikasan ng isang tao. Ano ba yung tunay na kalikasan ng isang tao? Nang hindi pa sila makasalanan, nang hindi pa nagkakasala si Eva at si Adan. Ang tunay na kalikasan po ng isang tao ay yung kahawig sa wangis ng Diyos. So, ibig sabihin, wala po yung karumihan. So yung pagbabago po, dahil sa pagsisisi, yung makikita po, yung tunay na kalikasan ng tao. So, hindi po tayo likas na masama. Nagkasala lang po. Kaya, nagkasala lang po yung ninuno natin. Kaya na ano natin yun, namana natin yun. Pero pag pinagsisihan po natin ang lahat, makikita po ang kalikasan ng isang tao. So, ang tapat na pagsisiyasat natin sa ating buhay, pagkatapos na tayo po ay maligtas, ay magpapakita sa atin na kagulungan ng puso. So, makikita po natin yan eh. At sa pamagitan ng hindi malinis na motibo at mga hindi perfecto